Andito kami ulit sa Lakeshore, Pampanga. At ito yung mga gamit namin ibababa. Hello, andito na naman kami sa panibagong Lakeshore Fishing Pampanga trip. At kami ay maglalakad na papunta doon sa fishing grounds. Di ba, Basti? Yes. Yes daw. So today is December 27. And ang gusto ni Basti maraming fishing during the Christmas break, di ba? Yes. Happy ka ulit? Yes. Oh, happy siya. Kaya let's go. Hello, what's up? So, what's up? Hello, what's up? Andito na naman kami ni Basti para sa isang panibagong fishing trip. At ito yung buong ano namin, no? Basti parang naparami ata yung dala-dala natin. Hawak mo yan. So dala pa namin yung scooter. Dala ko yung laptop. May mga portable tables kami. May mga konting snacks. Yung pagkain, kaya gusto namin na dito sa Lakeshore, Pampanga. Kasi pag nagutom ka, sobrang convenient yung Starbucks, McDo. Andyan lahat ng pwede makain. So hindi na kami nag-isip masyado ng mga kakainin para mamaya. Ay Gino, yung wallet ko nasa likod pala, ano? Cash pala. May cash ka dyan? Ha? Papalit ako na may utang pa ba ako sa'yo? May mga binayaran ka dati. Ano? May parking sa loob na. Dito lang, no? Fishing? Fishing. Dalawa lang sa fishing. Fishing. Sir, dito po, si boss lang po magkakaroon ng kanina. Kayo po hindi. Dahil sa inyo na po yung receipt. Okay. Hindi na po kasi pang-entrance mga po. Siya pa mag-fishing. Sino mag-fishing? Silang dalawa. Si dito. Paano lumabas mo yan dun sa Petron po tayo, Petron. Sir, meron ano doon? Ayun pong pantay road. Yung matandaan doon naman siya nag-i-stay sa ano. doon na lang kami, ano? Hindi, yung kotse pwede itabi na lang sa gilid. Yes, sir, sa likod. Sa likod ng Petron. Sa likod, sir. May parking. Hindi na kami lalabas. Pwede rin dito, di ba? Sir, mas maganda po yung Mas malilim. So, andito na naman. Merry Christmas pa rin. Andito na naman kami sa isang lakeshore fishing trip, Lakeshore, Pampanga. Tapos mag-scooter kami ni Basi papunta doon. Hindi ko napipindot. Ikaw na. Ako na nga, para mga video ka. Go. Diyan na lang kaya tayo sa bandang bungad lang, Gino. Ayan, dito na yung shortcut. Kabilaan ba yan? May harang pala, no? Papa, sa side! Sa side! Dapat sa side ko umakyat. Ito nga. Ow! Bakit? You're pushing me. My chest is hitting the hard part. Oh, sorry. Ano tong music? Balance. Gusto mo dito na tayo? Huwag na doon sa malayo. Doon tayo somewhere. Doon pa tayo? Oo. Doon tayo sa shade. Dito. I know everything. May Belen pa sila dito. Go. Go. I'm making a break.
So convenient. May convenient. Sobrang convenient din na Ops, basi, slowly. Oh. Sobrang convenient na may dala kami yung e-scooter. Kasi ngayon, hindi namin kailangan. Kasi ngayon, mas madali bumalik-balik sa... Mas madali bumalik-balik sa kotse na may e-scooter. Dito tayo pasok, masyado malaki. Doon ako natin. Tapat mo doon sa table. Meron natin yung table doon. Spot natin yesterday. Ay, nare-fishing sila. Fishing spot. Ayun na. Dapat dito kasi tayo nag-fishing may mga nag-fishing. Magandang lugar ito kasi ito, magandang daanan, hindi maputik, maraming puno, malilim, tapos may mga labes. Dito tayo ba? Wait, stop. Stop. Ayun na, may mga nang iisda rin doon. Pwede kayo lumipat maya din eh, Kuya Gina. Okay, so magsa-set up na kami dito. May mga ilang anglers na. At ito si Basti, excited na naman mag-set up. May dala pa siyang net. So may net kami, fishing rod, may mga upuan. Dahil hindi mo na dinala itong malaki upuan. Ay hindi, isa lang pala upuan natin, oh. Hindi, isang malaki. Ano to? Dalawa ba to? Dalawa itong dumating? So dalawa itong upuan. Dumating. So mag-product review tayo. Ito galing Shopee. So parang ano siya, egg shape yung sandalan niya. Ano, parang may pagka loungy yung itsura ng upuan niya, hindi masyado malaki. Pero yan, tingnan nyo. Pero mas komportable pa rin yung ano mas komportable yung isa pa mas mababa. Mas parang naka-slouch ka. Parang egg shape yung upuan na yun. Ito mga portable mini tables lang. Ito yung pinakamaliit. Ayaw gumana. Tirinay namin. Hindi, open mo pa. I already opened it to max. Ito, kasi nakababa to eh. Oh. So you have to bring it both up here. Ano. Sige, tas idikit mo. Dikit. Sobra mo ata ba? Tanggal. Tapos isusot mo lang tong clip. Clip mo lang dito. Kahit may ano to la mesa, Jim? Ito mahabang. May ano mga mesa? Ito mahabang. Yan, may dalawa kaming mini table. Yan yung pinakamaliit. Mahaba siya. Kasi tinatry namin lahat maging portable. Hindi na, Gino. Tsaka na yun. Dalawa na upuan. Dalawa. Kasi ito yung fishing gear ni Basi. Fishing bag, fishing gear. Kuya Gino, gamitin mo. Dalawang fishing rod. Nadala namin. Dalawa ko laptop. Kasi may bala akong magtrabaho. Tubig. Snacks. Tingnan nyo, sa dami na yun, wala pang ano. Nagdala pa kami ng Marshall na speakers. May mga portable pa kami upuan na testingin, dalawa. At pakita ko sa inyo to. Maganda rin to. So portable na parang matibay na upuan. Ganyan yung gano'ng ka-handy. Ganyan lang siya kaliit. Tapos pag nabuo mo, ganyan siya kaliit. Tignan natin. Yan. Pwede na, diba? So, ibig sabihin, kahit saan ka pwede pumwesto na may ganito. Tapos ganyan ka babay lamesa. So, kung talagang, portable outdoor guy, kompleto na setup mo. Tapos ito yung kape mo, maliit din. So, lahat ng maliit, yun yung binibili ko. Kasi very, very important sa akin yung portability.
In fact, pati ito, binubulsa ko to. Nung bumibili ako ng Tiger na thermos na to, inisip ko, sunod ba mas malaki pa? Pero sa panahon ngayon, practicality, portability, and speed. So, ito yung kape. Ito yung lamesa. Pwede palagyan ng konting pagkain. Mga speakers. Tapos pwede sila mag-setup sa table na to. Siyempre, ideally mas malaki. Pero tinatry muna namin lahat ng maliliit. Kasi from there, alam mo kung kailangan mo yung susunod na mas malaki. Set up na sila. Ganda ng weather. Tapos may Christmas music pa kami dito. Ganda ng weather. Ganda ng panahon. Sakto-sakto lang. Ito na po tayo. Ever Reliable Coffee. At ang aking Shopee Find na upuan. At ito na si Basi. So kompleto ng araw. Kompleto na ang mundo ni Basi for now dahil nakapag-fishing siya. At kasama niya ang kanyang papa. Kompleto ng setup namin for now. Ito na si Basti. Isang masayang bata na isang masayang bata na nag-fishing ulit. At nandito na ako, may kape. Kompleto na rin ako. Ang aking Shopee finds na upuan. May fisherman's cap kahit na hindi nag-iisda. Kompleto na ang aming setup. Ito ang aking kape. At ako'y nakaupo sa isang komportable na Shopee find na upuan. Ganda ng panahon. May Christmas music kami dito. At si Basin, sarap na ng fishing. Okay, kompleto ng aming setup. Ito na ang aking kape. At ang sarap ng view. Ang ganda ng view, oh. Tapos ako po sa aking Shopee finds. At si Basti ay nag-start na mag-fishing. Basti, baka tamaan ako, ah. Sakit na, no? Pag tinamaan ko ng hook niya, kakapit sa'yo, sabay itatapon niya doon. So kasama na yung balat ko, ihahagis niya doon na pagkain ng isda. Ganda ng weather, ganda ng panahon. What's that? What's that? Show me. Spinner bait attached to soft bait. Spinner with... Mas mabigat? Say go. Can barely feel it. Okay, show me. Show me. Spinner What's bait that? attached to, What's that? Spinner bait attached to what's this called? Soft bait. Soft bait plus spinner bait. Yes. Ang galing mo, ah. Paano mo natututunan yan? Wow, nakahuli sila, oh. Laki. Laki na nahuli niya. Basi ano? Oh, yung rad mo. Wow, Picture ba? Ito nga po ng Bapan Joseph, yung may masali sa Facebook yan. Na? Uy, na maka. Hindi mo kalagad. Kuya, okay lang. Lagay ko sa TikTok.
Murit. Laki yun. Mga ilang kilos kaya yan? Ayan. Magaling sa kilo yan, nakauwi. Ayan, yan. May kilo yung ano, gamit niya sir. Tindahan na. O, sukatan may paron. Yung mga 30 na, 32 na, 33, 34 na. Kapatid mo na gamit niya, oh. 34 na, 34. Ano lure niya? Ano ko alam, soft bait. Tao ba ito? Sa kabanda ko dito lang. 34. Ayos ah. Laki yun. Eh ano ka na? May pa New Year na. Huwag ka din dito, Deng. Basilok, basilok. Huwag ka din dito, Deng. Murit. Galing, laki oh. Panyukag mo pala yun yun. Oh. Di mo magpapagwala na. Oh. Ano isda yan? Toman. Toman, no? Tama yan, mga inuhuli ng mga murit. Nahuli ng mga murit na. Gamit yung kanya pa. Basti, what do you think? Malaki. Ano? 31 inches. Ilan? 32 and a half. 33. 33. Ano itong kuha ng buka? Time up. Sabi mo pa yung gamang kang harap. Try. Bok, inel ba kinis na mo yung may kinis ko eh. Oo. Kaya naman. Ano Basti, kaya mo rin yan? Makakahuli ka? Kayang-kaya niya. Hindi ko nga marin yung right na bait eh. I don't even have the right bait. Ayun, interview. Ayun, bait lang niya. Ayun na, na-release na. Catch and release lang si Kuya. Yan na ano na yun. Tatakbo na muna yun. Uwi na. Anong gamit niyong lure, Kuya? Ganyan lang? Sigarig. Tapasan mo, ano, dyan, puro dito lang? Oo, basta agis ka lang ng agis. Pang ilang huli mo na yun? Ayun pa lang, isa. Hindi, pero dito ka palagi. Oo, mga kasama. Palagi nakakahuli? Tempuan. Pero malaki na yon yung nahuli mo rin. Ha? Pero mas malaki ng konti yun. Nakailang huli ka ng ganun? Dito? Hmm. Marami. Ah, marami na? Pwede na to, tong gamit niya? Yung ganyan? Kaya naman siguro. Pwede na yan? Oh, pwede na, Basti. Tsaga lang daw. May pag-asa si Basti. May pag-asa kami dito. Sarap ng kain namin dun, oh. Biglang all of a sudden nakita ko ang laki nung nahuli niyang toman. So toman ang tawag doon sa fish na yun. At before, akala ko hindi ka makakahuli dito dahil wala kang nakikita nakakahuli eh. So hindi dito yung malilit eh. Puro toman yung sikat dito. Ang pangalan ng fish na yun ay toman. And pwede, makakaisa rin kami one of these days. So ang tanong, bakit speed vlogging ang dapat gawin ng mga baguhan na content creator? At kaya speed vlogging, siguro explain ko muna ulit, speed vlogging, parang micro vlogging siya. Parang nagva-vlog, pero instead of nagva-vlog ka in a long format, nagva-vlog ka lang ng parang ganito. Nagkikwento ka lang ng mga 30 seconds to 1 minute, at the most mga 2-3 minutes, na kung ano yung nangyari sa'yo sa araw na yun. And kaya, para sa akin, in-encourage ko ang speed vlogging. Kasi speed vlogging ang pinaka-simplest way na makapag-produce ka ng content. So, kung kunwari, nasa situation ka na pwede mo ikwento, pwede mo na kagad na buksan yung camera mo, ikwento mo na yon at i-post mo na. So, instead of mag-vlog ka the whole day at ihintay mo kung kailan darating yung kwento at bubuhay mo pa yung kwento, yung mismong opportunity sa harapan mo na pwede mo na ikwento, that's already a vlog material by itself. Ngayon, instead of i-overthink mo yung script, preparation, planning, hindi na. Kung ano yung nasa harapan mo, ano yung nasa situation mo, kwento mo na kagad. So, kunwari, bumibili ka sapatos, o kaya gusto mo i-shout out yung sapatos mo, tapat mo lang sa sapatos, sasabihin mo, alam mo ba, itong sapatos na to ay palagi kong ginagamit, pampasok, pang gym, at nagiging overall na go-to shoes ko. Kaya sulit na sulit sa akin yung pagbili sa Stan Smith na Adidas. Sabihin nyo mga ganun ka-simple, oh. And syempre at the very start, tatakbo yung utak mo na, ano yung kailangan ko i-content, ano yung kailangan ko i-create. That should not be the, ibig sabihin hindi sa kung ano yung situation na, yun na yun. And kaya ako in-encourage ang speed vlogging kasi ang pinaka first problem
ng karamihan ng mga starting vloggers is the first post. At ang first post, ino-overthink kaya walang first post. So ang first post dapat now, hindi later, hindi today, hindi tomorrow, pero now. Create that story now, magkwento ka isang bagay, 30 seconds, ano ba naman ang 30 seconds? Ngayon nga lang, ang dami ko na sinasabi, lagpas na ako sa 1 minuto, 2 minuto. So create that first post. Tapos yung first post na yon, tanggalin mo na yung mentality na ano itsura ko, anong sinasabi ko, may mali ba. As in, i-post mo na. Kasi ang dapat, i-expect mo na at the very first post, walang manonood. Kailangan mo lang ma-overcome yung first post. At makakuha ka na result kagad sa algorithm ni TikTok. Na yung manonood noon, kung man, at kung may mapupuntahan yon. Okay, hawakan ko muna. Yun lang, so mag-post ka na. At kaya speed vlogging kasi ang kailangan natin na challenge ang kailangan na ma-overcome na challenge would be yung first ever post na gagawin mo sa TikTok. Okay, yung first ever consistent post na gagawin mo sa TikTok. At ang pinakamadali ay yung buksan camera, magkwento ka at i-upload mo na yan. Hindi pa sila, isa pa. Okay, nakahuli. Hindi natin nahuli nila. Meron ba? Yun na. Marabulyo, sir. Iko. Metal jig, bro? Oo! Di ba kinakatsawa kita na, no? Sabi ko, mag-GT ako. Laki yun. Kubang. Wow, number 1. Laki. Uy. Si, tingnan mo. Ay, makakasya. Buwan niyan, magangay. Marunong mag-hook. Uy. Hindi namin hepin. May kaya din ako. Binong ka ka, bulang ko. Neil, do the honor. I'm the videographer. Marunong mag-hook ng ganda. Nakahuli tayo. Marunong ka niyan. Kaya may i-hook sa mouth. Sabi yung bait na gagawin. Kita side. Metal jig. Marami na. Ginamit ako pagin eh. Isang bukay nga naman. Asbang pala nilang net. Tagalan, bro. Bota mag... Asbang pala nilang net. Uy. Bak. Ay, ba yan eh. Woo! Hala, ay! Kung net. Papa kung net. Kubang net. Dalamang insyo. Lapit. Ron, sa pa muna Ron. Gamat mo, Ron. Nice. Good job. Okay. Metal jig. Congrats! Sabi na parang gumawa ka na ready. Ano ba? Ilan? Tingnan. Ati ka kayo? Nice. Pache make. Ay! Tanda mo, masakit. Loko may pataga. Pota mataga. Uli sa dyan niya mamataga. Kay Batlawen may pota chiketa kilub yung kain na. Ay, pota chiketa kilub na Kami lang ko ni Metong. Ita kain na si Arjun. Ito yung ano niya. Ito yung lure niya. Ito lang basi. Tignan mo, check mo yung lure niya. Alright. Ganito ng lure. Basi. Metal jig. May kuhain kaya na, sir. Leader na. Sakto ya talaga yung luring liklak na. 35. 32 ya mo. Hindi ko dyan baga, pero odd babi niya. 32 ya mo. Oh, may masala camera yan. Ay po ni Sir Alex. Ito, tiyaw mamit siya pa. Ayan pa ating may isnaw, oh. Saan pa? 1, 2, 3.
Tanong pa sa? Galing. Ano? Alright! Galing. Oh, Ito piyasa din. Gusto mo hawakan? Hindi ko yan kaya bukatin. I-release na doon kasi. Copy na nalayo ko nila meron. Na. Ano tawag doon? Catch and? Release. Okay, let's go, Basti. Isdabok. Hinihital jigyaw. Diyan ko lang kayo matikwas ni mga hital jigyaw. Malaki, Basti. Chula pa. Ano, Basti? Kadakal na tama, oh. Nakakaya sir. Bok, di ba pipayat siya may kakutang ka rin? Kaya niya diretso. Sinabi din din. Pinubusan mo ko ganyan. Kaya mo yan, Basti? No profile. Bok, linisan mo na, Bok. Alimi. Linisan dyan. May kiss. Linisan na yan. Kiss na yata. Didilatan ko. Nakita mo yung ginamit. Basti, anong ginamit na lure? Ha? Dalawa na huli nila, oh. Ang galing ng grupo nila. So, okay na to spot na to. Babalik-balikan na lang namin. Pero for now, we have to go. Dahil may pupuntahan pa kami. Maganda experience kay Basti na nakita niya na may nakahuli ng dalawa. Kaya, pwede na talaga namin balikan next time. Sige na, let's go. Basti, masyadong mabilis. So, tapos na kami dito. Ow! Nag-enjoy ka ba, Basti? I want to catch a toma. Toman. Toman. Ang galing, nakahuli sila ng dalawa. Maganda balikan next time. We did! Ano sa tingin mo, Basti, ang ano, kailangan natin gawin? Bird bait. Ha? Let's try a different kind of bait. First, bread. Maliliit Second, lang yung worm. bait nila, Third, hindi naman malaki, hipon. Basti. Okay. Hindi naman sila gumagamit ng malalaking bait. So, hindi sila gumagamit ng malalaking bait. Saktong, hindi malaki. Tapos, consistent lang talaga sila. Basti, ano, consistent lang talaga. Tapos, magkaiba pa yung ginamit nilang lure. Hindi pareho. So, try lang talaga ng try. Wala kasi tayong lure na ganun eh. Ha? Papa jump. Papa, there's a jump. Papa ka lang jump. Papa jump. So, may titignan pa kami sa pang fishing spot. After dito. May tindahan pa doon. Baka makabila tayong tinapay. Ito may spot dito. Gusto mo dyan din mag-spot. Ayun, no? Nakita mo yun? Okay. Malapit lang. Maganda na doon sa spot natin. May mga patungan na ang gamit, di ba? Init. Tara, time to go. Time to go home. So sa mga nagtatanong, bakit speed vlog? Ayun, may mga kanal dito, Basti. Dito na tayo. Saan? Dito. Sa mga nagtatanong, basihin namin yan. Magpa-vlog ako. Sa mga nagtatanong kung bakit speed vlogging ang starting point para makapagsimula ka na sa TikTok. Actually, kung marami ka ng post sa TikTok, hindi mo na kailangan isipin na speed vlog. Speed vlog lang naman, sinisimplify niya ano yung gagawin mo sa unang post. Kasi if you think about it, ako kaya ako lang in-encourage ang speed vlog. Kasi all of a sudden, syempre, pag nagkwento ka tungkol sa bagay sa buhay mo, yun ka na kagad. Basti, maingay. Pauwi na kami ngayon galing sa fishing trip sa Lakeshore, Pampanga. So kasama ko si Basti na dyan sa likod. At sa mga nagtatanong, bakit speed vlogging yung pinaka-importante sa simula pag nag-create ka ng content sa TikTok? Actually, kahit ano naman pwede, as long as you post, diba? Pero sa akin, kaya ako in-encourage ng speed vlogging because of so many reasons. One, simplicity. Simplicity, as in, wala namang simple pa na binuksan mo yung phone mo, kung ano yung nasa harapan mo, kinuwento mo na at pinost mo. Ibig sabihin may content ka na. At bakit importante ka agad na magka-content ka sa TikTok? Kasi pag nagkaroon ka na ng content sa TikTok, yung pinakauna if ever lang, or mga unang consistent mong post sa TikTok, na-overcome mo yung fear. Sa totoo lang, marami sa ating hindi nagti-TikTok, even though gumagamit ng TikTok on a regular basis para doon sa mga tao na yun. Kaya hindi nagpo-post kasi syempre, mas madali na ikaw lang nakikinood versus ikaw napapanood. Now, why is it important to create a post on TikTok? Well, kanya-kanyang reasons, pero sa totoo lang, para sa maraming tao, syempre, tinitignan natin ang TikTok as an opportunity to make money one way or another.
opportunity to sell our brands, opportunity to siguro open up new opportunities nga. So kung nandun ka sa mindset na yun at alam mo na gusto mo mag-post sa TikTok, ba't hindi ka nagpo-post? So akala ng iba kailangan mo sumayaw, kumanta, kailangan mo maging nakakatawa. Pero later on na yun eh. Alam nyo ba, yung mga first few posts mo sa TikTok eventually matatabunan din. Pero paano matatabunan yan kung hindi ka na nagka-create everyday? So ang pinaka-starting point talaga, wala tayong objective na kumita, wala tayong objective na magpatawa. As in, kailangan natin ma-break yung ice dun sa TikTok. Kailangan mo lang natin i-post muna yung pinaka-first ever content in whatever way, shape, or form. Tapos, i-observe natin. Ngayon, ngayon, ang pangalawang importanteng, kaya ako sinasabing speed vlogging. Kaya nga vlog, nakaharap sa'yo at nagkikwento ka. Kaya importante sa akin speed vlogging kasi syempre you are unique. So pag nagkwento ka na kagad, that's automatically the most unique content in the world. Wala kang kapareho. Imagine mo nagda-dance challenge ka, dance trend. So yes, masaya, pero that dance trend challenge is basically 80%, 70% similar to the other contents na nagda-dance trend kasi pare-pareho nga. Pero when you start telling about your own personal story, imagine mo, diba? Ikaw lang yung may mag-isang ganung storya sa buong mundo. So it might not be interesting for a lot of people, pero it's already interesting for some people who are very close to you. Tsaka, syempre, babalik ko ulit sa simplicity. Dahil gigising ka, buhay ka na, humihinga ka na. So all you have to do is tell the story of your day. Interesting na yun. And number 3, ang pinaka-importanteng business skill in terms of for marketing and sales na business skill, it would be the art of storytelling. Yung kaya mo gawa ng storya ang mga bagay-bagay. Rather than itapat mo lang sa puno, tas sabihin mo, itapat mo, puno, tas music, maganda may storya, nasasabihin mo yung puno na yan. O, dyan kami dati igiban tuloy sasabihin ko. Dyan kami nag-iibigan nung pinakauna kong girlfriend, tas dyan na. Sabihin, imagine mo, pag kinutok mo sa puno, tas gumawa ka ng kwento, yung mga taong nanonood, nakaka-relate, and they stay and watch your content because there's a story behind it. Rather than itatapat mo lang sa bagay-bagay, tas lalagyan mo lang ng music. So, yun yung mga very basic things na kaya para sa akin, pinaka-starting point of speed vlog. One, simplicity and speed. May content ka na kagad sa pinaka-simpleng paraan. Number 2, it's very unique. And then number 3, you get to develop yourself. Lalo na yung storytelling skills mo. And when you master your storytelling skills, you also get to improve the way you look at the camera, yung personality mo in front of the camera, your communication skills in front of the camera. So, ang daming benefits napakaraming benefits sa isang napakasimpleng exercise. Kaya mag-speed vlog ka na rin ngayon na.